Nako, eto na mga kababayan, Tariela. Di kinaya ang pressure, binigla ang lahat, nagbitiw na sa pwesto. Aba, nagtatanong po mga kababayan, namutla, sobrang kahihiyan. Nako, yan po ang ating alamin dito mga karibin natin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin pasahan or i-play yung video ito, eto, bigyan po muna natin ng reaction itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. Nako po, kinabahan po ang lahat. Ha? Ako kinabahan ako sa balitang ito. I mean, dito po sa sa headlines no ng Bilyonaryo News Channel. Kasi nung nakita ko yung eto, basahin ko na lang po sa inyo Recto says crisis panel to strengthen government response to Middle East fallout. Ayan, bigla akong kinabahan kasi si Recto, no? Si Recto ba ay kasama dito sa panel na ito? Nagtatanong lang po kasi hindi ko pa rin naman nabasa to. Executive Secretary Ralph Recto on Tuesday said the crisis committee created by President Ferdinand Marcos Jr. would consolidate and strengthen the existing government measures to mitigate the impact of the Middle East conflict. Conflict. Kinabahan po ako kasi nakita ko po yung pangalan ni Recto. Tapos may crisis tayo. Aba, baka tumaas pa ang mga tax nito. Kasi sa pag si Recto po ang naririnig ko mga kababayan, talagang tax po agad ang naiisip ko . Sana wag naman po mga kababayan. Imbis na pataasin nila ang tax ay tanggalin na po nila. Yung tinatawag na excise tax dito po sa mga petroleum products, no? Pero teka lang, papayag ba? Papayag ba si Mr. Tam Taxman? Tam Taxman na lang itawag natin dito kasi pag kumikilos ito, pag gumagalaw si Recto, pag hindi magdadagdag ng tax, ay magkikreate ng bagong tax. Diba? Ay nako. Ito po ang naging opinyon ng ating mga kababayan patungkol po dito. Sabi po ni De Los Reyes Macoy, don't panic guys, everything is under flood control. Sabi nga nila, everything is under control, everything is normal. Normal yan sa kanila. Sabi po dito ni Osang Fernandez, Executive Secretary Ralph Recto is emphasizing that the uplift committee, yung Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport is about consolidation and taking existing scattered efforts and putting them under one organized command to avoid a slow bureaucratic response. Ayan, kumbaga emergency nga ito no? Emergency tawag diyan? Committee ba? Emergency may tawag diyan basta emergency, parang state of calamity kung baga, di ba? Kung baga emergency power, yan. No, nga isa lang. Kung baga yung lahat ng sektor, isa lang yung lalapitan, no? At eto nga yung uplift, maganda. Magandang pangalan, ewan ko lang sa gawa, okay? Kasi uplift, iaangat. Iaangat po ang mga Pilipino. Pero di ko lang alam kung hanggang title lang yata ito. Sabi po dito ni Eileen Choi Go, abolishing VAT even just in fuel would have eased the burden of all. Correct. Yan yung sinasabi natin. Which is which, no? Ano ba talaga ang gusto ng taong bayan? Tatanungin ko ulit kasi tinanong ko na ito ng mga nakaraang vlogs natin . Ano ba talagang gusto nyo? Ayudahan tayo ng gobyerno or tanggalin na lang yung tax para lahat ng Pilipino ay makinabang, or mag-ayuda lang ang gobyerno at iilan lang ang makinabang?
I think, naiisip nyo na rin yung naiisip ko. I mean, doon talaga sila sa ayuda. Bakit? Pati sila makikinabang eh. Diba? Yung mga politiko makikinabang eh. O pag dito sa tax, lahat tayo, mga Pilipino, makikinabang. Pero pag sa ayuda, piling-pili po yung mga aayudahan. Yan. Lalo na palapit na po ang eleksyon, di ba? Sa 2028. Baka itong pang-aayudang ito ay magamit pa mga kababayan, ha? Dito po sa vote buying, di ba? Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at eto. Nako, sa ibang balita naman patungkol po sa impeachment, no? Bago po natin napasadahan sa Tariela, eto po muna mga kababayan. Kasi talagang nasupalpal po si Representative Tino. Representative Tino humingi ng oras matapos hanapan ng dokumento ni Representative Rodriguez. Ayan, palagpagan po natin si Representative Rodriguez. Teka lang. Bakit po humingi kaya ng oras itong si Representative Tino? Aba, parang ang tagal-tagal na nilang gustong mangyari ito tapos hindi pala sila prepared. Yeah? Kulang pa sa preparasyon. Atat na atat nga kayong magkaroon ng impeachment tapos kulang pa kayo sa preparasyon, di ba? Nasaan na yung dokumento na hinahanap ni Representative Rodriguez? Okay? Nako, bakit humingi pa ng oras? Dapat ano kayo eh, di ba? Dapat yung mga ebidensya nung nakalatag na. Ang problema nga dito mga kababayan, wala po silang ebidensya kaya kailangan pa ng oras to create something, di ba? Alam nyo kasi, kaya nila gustong-gustong ipatawag si BP Sara at sumagot sa kanila kasi iikot lang doon eh, no? Pag sinagot ni BP Sara, yung sagot ni BP Sara, may follow-up na question na naman yon. Bali, iikot lang kay BP Sara yung usapan, yung hearing dyan mga kaubayan. No? Wala nang hingian ng ebidensya. Pag magsalita si BP, teka lang, ganito. Diba? Parang ganon, di ba? They control the situation. Pero hindi nga sila hinarap, ito nagkagulo na. Ha? Nawala sa script ang mga hinayupak. No? Nawala po sa script. Ito po ang komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Alan Mahinay, if the impeachment complaint against VP Sara is already sufficient in form and substance, okay, why do they still need us to subpoena documents or evidence to prove their claims? Oo nga bakit kailangan? Sabi nga doon isusubpoena yung law firm na tinuligsa naman ni Rodriguez mga kabayan kasi bawal nga iyon eh. Basta mga kababayan, ang hirap i-pronounce eh, no? Sabi pa po dito ni Joselito, tyranny of crocodiles. Ayan, oo nga. Walang sapat na ebidensya sila. Fishing expedition lang, baka sakaling makabingwit ng ebidensya. That's why they really want, and they are really talagang gustong-gusto nila na umatin si BP Sara para mangisda, para mabingwit si BP Sara. Hindi po sila sinipot. Buti na lang, 'di ba? Kasi magiging mukhang ito si Senator Ping Lacson. Senator Ping Lacson. 'Di ba sabi mo pag kulang ang ebidensya magiging magiging circus lang ang hearing. Anong tawag mo dito? Anong tawag mo dito sa hearing ng House of Representatives? Hindi ba circus ito, mga kababayan? At etong mga hinayupak na mga congressman ang mga clowns. Nako po, tawanan na lang po natin sila. At eto na nga mga kababayan. Eto na. Pasadahan na po natin si Tariela. Resign daw eh. Pakinggan nga natin kung gaano katotoo kung nag-resign ba talaga itong si Tariela. Pasok ka. Ito ang nakakagulat, viral trending sa mundo ng social media ang di umano'y balitang Bongbong Marcos ipadala mo si Tariela sa China para bumili ng fuel. Ito ang pabirong banat ngunit may laman na sersyon ni dating COA at COMELEC Commissioner Tony Rowena Guanzon na gitna ng lumalalang usapin sa supply ng langis sa bansa. Sa kanyang pahayag, idiretsahan niyang sinabi
Bongbong Marcos sent Tariela to buy fuel from China. Nauna nang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa kabilang na ang China, India, Japan, Thailand, Brunei at South Korea para sa posibleng oil supply arrangement. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na mas mabuti pang hubarin na lang ni Tariela ang kanyang uniforme at mag-resign dahil wala na siyang mukhang maiharap sa bansang China dahil sa kanyang ginawang pambabastos noon sa isang Bukod dyan, mga kababayan, sabi pa ni Tariela, di ba, ang susunod na presidente ay dapat hindi pro-China. Aray ko po, ha? Dapat daw hindi pro-China, mga kababayan. There is no such pro-China, no? Yung it's a matter of foreign policy. Friends to all, enemy to none. Yun po ang maganda. ambassador ng bansang China. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, ano na lang ang gagawin niya ni Tariela matapos maglabas ng official statement si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na handa di mo na siya makipagkaibigan sa bansang China para lamang sa oil supply arrangement. Dahil dito marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na mas mabuti pang patuloy na lang siya sa kanyang trabaho dahil sobrang kahihiyan ng kanyang nararanasan ngayon na dati akala mo kung sinong malaking taong umaaway sa bansang China. Ngayon ano nang gagawin mo na magkipagkaibigan na ang Pilipinas sa bansang China? Ayon pa sa official report nilabas ng ang balita ngayon sa kanilang official Facebook account ay nominate Tariela. Nagbigay ng reaksyon ang kilalang international relations scholar na si Sas Raganda Sasos kaugnay ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa resetting ng ugnayan ng Pilipinas at China sa gitna ng krisis sa Middle East. Sa isang social media post ay nagmungkay si Sasot kung sino umano ang maaring manguna sa naturang reset mission. Ay nominate Tariela to lead the reset mission. Ang pahayag ay tugon sa naunang sinabi ng Pangulo na magsisimula na ang pagbabago sa relasyon ng Pilipinas at China. It's happening now. Dagdag pa ni Marcos, there's going to be a very, very serious restructuring. Ang reset na ito ay inuugnay sa mas malawak na pagbabago sa pagkaibigang relasyon dulot ng tensyon sa Middle East at epekto nito sa supply ng langis. End quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, kapag pala may matindi kang pangangailangan na pwede kang humingi ng tulong sa kinakaaway mo, pagkatapos ng tulong ay masarap mo rin awanin. Hindi kain suka from Redlawan kakamping tungag ba, nagkakainan or budol fight ang exotic menu na sukang tubol. Yan, panahon mo na Tariela, ipakita mo sa buong mundo na magaling ka. Ipagkita ka kay Xi Jinping, makiusap ka kung pwede ba tayong makabili ng langis. Sige na, di ba magaling kang hinayupa ka? Pagkatapos ng persona non grata issue, na makipag-ayos at makipag-usap ka, daw lang pangasin lang ng O, sino po ba yung mga senador? Oo, hindi lang naman si Tariela no? Sino po ba yung mga senador na mga matatapang na sinasabihan ng China or yung mga Chinese diplomat na mapersona non grata? Sino ba ito? Si Erwin Tulfo. Ayan. I think si Soto nagsalita rin dyan, mga kababayan. Si Tulfo, si Soto, si Lacson, no? Risa Hontiveros, nasaan na kayo ngayon? Sabihin nyo ngayon na hindi natin kailangan ang China. Sabihin nyo ngayon na hindi natin na kailangan ng ibang bansa, ng mga kapit bansa natin. Kaya nating tumayo sa sarili natin. Dapat kasi, ano ba yung sabi ko kanina, yung kay President Duterte? Friends to all, enemy to none. Yan po dapat ang prinsipyo sa pandaigdigang politika. Diba? Because it's all about politics, mga kababayan. Politika din yan
Oo. Kaya, dyan, anong masasabi nyo dyan mga karibig natin, ha? Talagang dapat na siguro. Ngayon, sabi nga kanina, hubarin na. Oh, hubarin na ni Tariela ang kanyang uniforme. Aba, ang tanong, maghuhubad kaya? Egg, ha ha ha, end quote. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Air to Us. Ano? Sabi niya dito, via Newswatch, Middle East conflict may drive Philippines, China joint oil and gas talks in the South China Sea. President Bongbong Marcos says the Middle East conflict could push the Philippines and China to revisit joint oil and gas exploration in the South China Sea. In an interview with Bloomberg, Marcos says shifting geopolitical dynamics may prompt a recalibration of ties. Bumaliktad na ang ating Pangulo. Bumaliktad na si President Bongbong Marcos Jr., mga kaubayan, matapos po nilang magtapang-tapangan, di ba? O ngayon, makikipagkaibigan sa China para magkaroon ng joint exploration, oil exploration. O, di ba? Kung si ano pong lagi kong naririnig dito si Senator Robin Padilla, di ba? Na kailangan magkaroon tayo ng joint ganyan, oil exploration diyan. Bakit? Para makinabang tayo. Kung makinabang sila, makinabang na rin tayo. 'Di ba? Lalo na ngayon, may oil crisis. What do you think, mga karbi natin? Is it the proper time? It is the tamang oras na ba ito para magkaroon ng pag-uusap between China for joint oil exploration? Ayan. Ano po ang inyong opinion, mga kabayan? Just comment down below at syempre wag pong kalimutang i-like at i-share na rin po ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.